Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng aklat ni Propeta Joshua, unang kabanata. Pagkatapos ng kamatayan ng lingkod ng Panginoon na si Moises, nakipag-usap ang Panginoon sa katulong ni Moises si Joshua na anak ni Nun. Sinabi niya, "Ang aking lingkod na si Moises ay patay na. Humanda ka ngayon, ikaw at ang buong bayang Israel, at tumawid sa ilog Jordan patungo sa lupain na ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng sinabi ko kay Moises, ibinibigay ko sa iyo at sa buong bayan ko ang buong lupain na iyong lalakaran. Ang iyong mga hangganan ay aabot mula sa disyerto sa timog ng kabundukan ng Lebanon sa hilaga, mula sa malaking ilog Euphrates sa silangan, sa pamamagitan ng bansang Hittite hanggang sa dagat Mediteraneo sa kanluran. Joshua, walang makakatalo sa iyo hanggat nabubuhay ka. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Ako ay laging kasama mo, hindi kita pababayaan. Maging determinado ka at magtiwala, sapagkat ikaw ang magiging pinuno ng mga taong ito habang sinasakop nila ang lupaing ito na ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Maging determinado lamang, maging tiwala, at siguraduhin mong susundin mo ang buong kautusan na ibinigay sa iyo ng aking lingkod na si Moises. Huwag pabayaan ang anumang bahagi nito at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Siguraduhin na ang aklat ng kautusan ay palaging binabasa sa iyong pagsamba. Pag-aralan ito araw at gabi at tiyaking susundin mo ang lahat ng nakasulat dito. Kung gayon, ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Tandaan na inutusan kita na maging determinado at magtiwala. Huwag kang matakot o masiraan ng loob, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay kasama mo saan ka man pumunta." Pagkatapos ay inutusan ni Joshua ang mga pinuno, "Pumunta kayo sa kampo at sabihin sa mga tao, maganda kayo ng pagkain, sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa ilog Jordan upang sakupin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na ninyong Diyos." Sinabi ni Joshua sa mga lipi ni Ruben at Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases, "Alalahanin kung paano sinabi sa inyo ng lingkod ng Panginoon na si Moises na ibibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos ang lupaing ito sa silangan ng Jordan bilang inyong tahanan. Mananatili rito ang inyong mga asawa, mga anak at mga alagang hayop, ngunit ang inyong mga kawan na armado para sa labanan ay mauuna sa kanilang mga kapwa Israelita upang tulungan sila hanggang sa masakop nila ang lupain sa kanluran ng Jordan na ibinigay sa kanila ng Panginoon ninyong Diyos. Kapag naibigay na niya ang kaligtasan sa lahat ng lipi ng Israel, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa inyong sariling lupain sa silangan ng Jordan na ibinigay sa inyo ni Moises
na lingkod ng Panginoon. Sinagot nila si Joshua, "Gagawin namin ang lahat ng sinabi mo sa amin at pupunta kami saan mo man kami ipadala. Susunod kami sa iyo tulad ng palagi naming pagsunod kay Moises. At sumaiyo nawa ang Panginoon na iyong Diyos, gaya ng pagsama niya kay Moises." Ang sinumang magtanong sa iyong awtoridad o hindi sumunod sa alinman sa iyong mga utos ay papatayin. Maging determinado at kumpiyansa. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganun din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong Aral sa Pamumuno. Ang pagiging isang namumuno ay hindi lamang sa pagiging isang pangulo o tagapamahala ng isang organisasyon. Ngunit, pwede ka ring matawag na namumuno sa isang bagay o pamamaraan. Isa kang namumuno kung nagtuturo ka o nagtatrabaho ka, o isa kang kaibigan o isa kang magulang. Kahit sino ka pa man, ang iba ay tumitingin sa iyo at naiimpluwensyahan ng iyong mga halimbawa sa pananalita, gawa o pamumuhay. Habang iniisip mo ang kahangahangang responsibilidad na ito, ano ang dapat mong gawin? May nagsabi na ang isang mabuting pinuno daw ay yaong alam ang daan, lumalakad sa daan, at nagpapakita ng daan. Ganyan si Joshua. Alam niya ang daan dahil sinabi sa kanya ng Diyos. Tinahak niya ang daang iyon sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa Panginoon, at ipinakita niya ang daan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pamumuno ng tagapaglingkod. Ito ang mga partikular na sinabi ng Diyos kay Joshua. Maging malakas ang loob at matatag. Basahin natin ang Ebanghelyo sa aklat ni Propeta Joshua, unang kabanata, 6 na talata. Ito ang nasusulat. Maging determinado ka at magtiwala, sapagkat ikaw ang magiging pinuno ng mga taong ito habang sinasakop nila ang lupaing ito na ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Sundin ang lahat ng batas ng Diyos para sa pamumuhay. Basahin natin ang Ebanghelyo sa aklat ni Propeta Joshua, unang kabanata, 7 talata. Ito ang nasusulat. Maging determinado lamang, maging tiwala, at siguraduhin mong susundin mo ang buong kautusan na ibinigay sa iyo ng aking lingkod na si Moises. Huwag pabayaan ang anumang bahagi nito at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Isipin ng madalas ang sinabi ng Diyos. Basahin natin ang Ebanghelyo sa aklat ni Propeta Joshua, unang kabanata, 8 talata. Ito ang nasusulat.
Siguraduhin na ang aklat ng kautusan ay palaging binabasa sa inyong pagsamba. Pag-aralan ito araw at gabi at tiyaking susundin ninyo ang lahat ng nakasulat dito. Kung gayon, kayo ay magiging masagana at matagumpay. Tandaan na ang Diyos ay kasama mo. Basahin natin ang Ebanghelyo sa aklat ni Propeta Joshua, unang kabanata, 9 na talata. Ito ang nasusulat. Tandaan na inutusan kita na maging determinado at magtiwala. Huwag kang matakot o masiraan ng loob, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay kasama mo saan ka man pumunta. Kabayan, bilang isang Knight of Christ o mananampalataya ni Jesus, kailangan nating isaisip, isapuso at isagawa ang mga aral na ito ng pamumuno. Dahil isa kang Knight of Christ o mananampalataya ni Jesus, dapat tayong maging halimbawa tuwina sapagkat ginagaya tayo ng iba. Kung matututunan natin silang mabuti, malalaman natin at lalakad tayo at maipapakita natin sa iba ang daan na nakalulugod sa Diyos at tayo ay magiging mabubuting pinuno. Mga Knights of Christ o mananampalataya ni Jesus, tandaan na taglay natin ang kanyang mahal na pangalan. Ang ating buhay ay para sa iba, mga buhay na halimbawa. Pupurihin tayo ng mga tao o sisisihin at susukatin nila ang tagapagligtas sa pamamagitan natin. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo, at tayo ay walang hanggang na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mga mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, 4 na kabanata, 12 talata. Huwag hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Ngunit maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, sa iyong pag-uugali, sa iyong pag-ibig, pananampalataya at kadalisayan. Ganon din, mga kabayan, iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Ang mabuting pinuno na tunay na naglilingkod kay Kristo magsisilbi bilang isang mabuting pinuno. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos.
Amen. 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 Peace.